Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nakulit mga kababayan, mga ka-analyze ha, at kumapit ho kayo sa inyong kinauupuan, baka hindi nyo ho kayanin itong sunod hong balitang maririnig nyo. Baka malaglag ho kayo sa inyong kinauupuan, kaya kumapit ho kayo maigi. Ano ako na? Pakinggan muna ho natin ito mga kababayan. Alam nyo naman ilang taon ho ang nakakaraan. Ito hong si Senador Robin Padilla, gusto hong ma-legalize ho ang marijuana dito ho sa bansang Pilipinas. Pakinggan nga muna ho natin itong balitang ito mga kababayan. Binigyang diin ni Senador Robin Hood Padilla ang mga benepisyo sakali raw na gawing legal ang paggamit ng medical marijuana sa bansa. Sa kanyang privileged speech kahapon, sinabi ni Padilla na bukod sa nakakagamot ng sakit, malaki raw ang maiaambag ng medical marijuana sa ekonomiya. Ito ay sa pamamagitan ng pagbubuwis. Giit din niya, legal na ang medical marijuana sa 70 bansa. Kaya naman po, pinupursige natin ang pagpapasa ng batas na partikular sa legal na access ng medical cannabis. Dahil ito po ang direksyon na nararapat nating tahakin kung sisilipin natin ang mga benepisyong hatid nito gamit ang lente ng kalusugan at ekonomiya. Okay mga kababayan, nais ho ni Senador Robin Padilla, 2 taon na nakakalipas, na illegalize ho ang marijuana rito sa Republika ng Pilipinas. Hindi ho para magmarijuana ho yung mga tambay, hindi ho gano'n. Para ho sa mga may sakit, kasi ayon daw ho sa pag-aaral, itong marijuana ay nakaagamot ho sa mga may sakit. At 7 bansa sa buong mundo, 7 na bansa sa buong mundo, legal na ho itong marijuana ginagamit ho sa may mga sakit. Ang problema kasi rito mga kababayan, mga ka-analyze, bawat bansa, iba-iba ho kasi ang karakter, ugali ng lahi ng tao sa buong mundo. Dito ho kasi sa Pilipinas, matindi. Ultimo, pandikit ho ng sapatos at tsinelas, sinisinghot yung rugby. Kailangan mas maano ito. Sa totoo lang mga kababayan. Ito, pag nahulihan ka ho ng ganitong klaseng gamot, wala hong bail. Wala hong bail ito Ganun ho katindi ito. Itong damong ito, itong marijuanang ito. Ang mahirap na ito, although gagamitin sa may sakit, baka, alam mo naman ng Pilipino, pagdating sa bisyo, madiskarte. Dati kasi mga kababayan, may mga doktor na lumalabas sa mga balita na may mga doktor na nababayaran para magbigay ng resulta na ganito ganyan para makapag-loan sa SSS. Nabalitaan nyo ba yun? Paano na lang halimbawa si Juan or si Pedro may kaibigan doktor at may bisyo rin kasi di mo masabi may mga doktor na may bisyo rin. Gamitin ni Juan Pedro, ang kanilang kaibigan doktor para maka-score ng marijuana at mag-jamming sila sa kanilang bahay ni doktor. Ba, hindi nyo masabi. Kanya-kanyang senaryo yan. Kaya dapat ito. Pag-aralan maigi kung paano ipatutupad dito kung sakaling ma-legalize. Ito mga kababayan, may sumambulat hong balita ngayong araw. Na kung saan, meron daw isang staff ng senador. Kasi mga kababayan, pag sinabing senador, 24 lang yan Hindi katulad ho ng mga mambabatas, congressman or congresswoman, 200 plus ba o 300? Ito pag sinabing senador, 24 lang ito. Pakinggan ho natin itong balitang ito mga kababayan, mga kanalay. Kasi, kumapit ho kayo. Mga kababayan, baka mahulog kayo sa inyong kinauupuan. Kaya kapit mga Mars. Stop ng senador, nagmarijuana umano sa Senado. Sige ata, inyari na sa mundong ibabaw.
Baka balang araw, magulat na lang kami, breaking news, Staff ng senador, nahuling nag-rugby. Baka pati rugby, sinisinghot na, pakinggan natin to. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese, para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto numano ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-i-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa usaa ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na ring nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman ni General Aplasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Para sa agenda, Ayan, maliwanag mga kababayan, itong reklamo na di umano'y may isang staff ng senador na nagdadamo o nagmamariwana sa loob ng female CR, galing daw ito sa reklamo ng staff tauhan ni Senador Robin Padilla. Parang sila yung nakaamoy, sila yung nakasaksi na amoy ganito sa CR. Pero iba na ano ko dito galing daw yung reklamo. At ito raw babaeng ito ay matagal lang dati na rin daw nasangkot. Nakaligtas lang daw siya unang reklamo. Kasi dati niyang katrabaho na rin yung dati niyang kasamahang senador, boss. Dati niya na raw katrabaho bago sila mapunta rito sa Senate. Ito hong Billionaire News Channel, galing ho sa kanila ang artikulong ito. Tapos binalita sa kanilang Billionaire News Channel. So, kanya nilang mainstream media. So, ibig sabihin galing muna una sa article. Itong Billionaire News Channel, medyo ito Parang lagi na lang sila ang kinokontak pagdating sa mga ini-expose. Tulad doon sa missing sa Bungero, may tumawag na legal. Taga-legal council o taga-legal group ni Atong Ang na may sinasabi ang mastermind daw dito ang Patidongan. Tama ba? Patigongan brothers. Itong mga kapatid ni Alias Totoy na si Dondon Pagidohan. Tapos ito naman, may nagtip sa kanila, ganito ganyan. Ewan lang natin, pero medyo iba na analyze ko rito, mga kababayan. Ayoko muna bigay muna ng buong analyze dito, pero pag-aralan muna natin, mga kababayan. Maaaring talakayin natin bukas. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog, panibagong live, kasi tong isyong ito magdadamo sa loob ng CR ng Senado.
Okay. Kita-kita tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.